Uy! Rolls-Royce Cullinan, nasa 80 to 100 million pesos ang presyo nito. Nandito yata yung may-ari. Sir, kayo po may-ari nito? Hindi po tayo may-ari nito. Pero ako po si Alvin Enciso ng Bureau of Customs Intelligence Investigation Service ng MICT. Okay. Sir Alvin, bakit po tayo nandito? Ang daming luxury cars po dito sa garahe ba ito? Talyer? Ano po ba to? Gusto nga sana natin sa atin to, pero tayo bumisita ho dito upang i-check kung tama ho yung pinagbayaran na duties and taxes. Okay, sir, pwede ba nang kami i-tour dito? And kwentuhan nyo na rin ho kami kung bakit po nandito ang Bureau of Customs. Okay, Sir Alvin. Ito po, paliwanag nyo po ulit. Ito ay Rolls-Royce. Rolls-Royce na Cullinan. Okay. At ito po ay isa sa mga tinitingnan din natin na kung tama yung pinagbayaran ng duties and taxes niya. Kasi naka-receive tayo ng mga reports na ang mga POGO boss or POGO operators ay nag-iwan ng mga mamahaling sasakyan dito sa establishmentong ito. Okay, Sir Alvin. So, supposedly dapat magkano po ang babayaran ho nilang tax dito? Ang dapat binayaran natin nila dun sa pag-import ho ng ganong klaseng Rolls-Royce, mga 30 to 40 million na po kaagad Oo. sa duties and taxes pa lang. Kaya umaabot ho yan siguro, plus yung value ho ng sasakyan, plus freight, insurance, everything, abot po siguro ng 70 to 80 million po ang tamang presyo po nun. Okay, sir, ito po, yung ating nakikita ngayon. Ito po ay series ng mga parang level garage to, sir. Anong tawag nga dyan, sir? Lifter? Parang naka-lifter po siya to conserve space and makapag-store pa ho siya na mas maraming sasakyan. Kasi ang sinasabi nila, ang establishmento na ito ay nagpapaupa ng lugar upang maitago nyo ang kanyang mga sasakyan. Okay. Sir, ito po ay Mercedes Brabus. Yeah, Brabus to. Nasa 30 million to sa market. Pero original price ito kasama tamang duties and taxes ito dapat nasa 40 to 50 million kaagad to. Ganitong klaseng mga limited na sasakyan. Okay. Sir Alvin, paisa-isa lang po yung mga nakikita natin ngayon dito. Total, nasa 44 po yung nanditong mga luxury cars, sir, no? Inabot natin dito mga 44 na sasakyan. Ito meron tayong Lamborghini, tapos may Ferrari, meron tayong Audi, BMW, meron din mga medyo low-end na Toyota, meron din mga limited na Evolution, tapos marami pa ho tayong inabot dito ng mga Porsche and Ferraris na iba-ibang klaseng model. Okay. Sir, paano po napasok sa radar, kumbaga ng BOC, itong lugar na ito? Ano pong mga reports, intel reports yung nakarating ho sa atin? Yung intel reports kasi natin is maraming araw nakikitang smuggled na luxury vehicles dito sa may Taguig. And isa sa na-pinpoint na area na pinagtataguan is itong pinasok po natin, na binisita natin na Autovolt Motors. Ito rin kasi nagdi-detail din sila, nagre-repairs. At the same time, yun nga, nagpapaupas sila ng space para makapagtago ng mga sasakyan. Okay, so sir, paano sila nakapasok? Anong sinasabi? Ang sinasabi ho nila is, ng representatives nila is, hindi naman po talaga kanila to. Either ginagawa nga nila o nakikipark lang sa kanila, which umuupa nga sa kanila para magpatago ng sasakyan. And require naman natin sila na magpresenta pa rin ng documents as proof of payment kung tama nga talaga yung binayaran lang duties and taxes. And kailangan correct duties and taxes po. Kasi meron ho kasi tayo mga sinasabing technical smuggling na maaring dineclare mo ng entry level o yung pinakamurang klase ng sasakyan. Pero ito pala yung mga high-end na models o yung mga pinakamamahal na mga kanilang modelo sa Ferrari, sa Porsche. Yun, sir. So, sir, kanino po tayo mga agency, mga ipag-usap? You mentioned the Pogo Boss, and then may mga rehistro po sila, may mga plaka, no? Oh. Kanino po tayo Ang una ho nating i-coordinate po is like the other operations we did is the Land Transportation Office upang malaman nga ho kung paano ho na-register itong mga to. At dahil meron na ho sila mga issued plates, meron mga conduction stickers, malaman ho natin kung sino talaga mga totoong may-ari. Sir, to sum it up, magkano po ang lugi ng gobyerno sa 900 million na mga luxury cars na ito? Kung walang proper documentation. Kung hindi po nagbayad po lahat ito ng duties and taxes sa gobyerno o sa Bureau of Customs, abutin ho siguro ng mga 300 to 400 million po ang nawala sa duties and taxes na hindi na-collecta. Alright. Maraming salamat po sir sa inyong oras. Salamat Thank you, sir. po, sir. Thank you. Thank you. So sir, ang customs ay makikipag-ugnayan sa PAOK and LTO so para malaman kung paano na rehistro at kung paano din nabili ng mga allegedly Pogo bosses ito. Kasama ho doon yung PAOK nga ho, saka sa AMLAC,
Kasi makikita nga ho natin sa napakamamahal ho nito, saan ho nang galing or source nila ho ng funds para bayaran po yung bumili ng mga ganitong sasakyan. Sa PAOK naman ho, kung talagang mapapatunayan natin sa mga Pogo Boss to, kung lalabas ho yung mga names ho ng mga Chinese na naging operators ho ng Pogo dito, ko-coordinate ho kagad natin sa Pogo upang madagdagan pa ho ang kaso ng mga Pogo Boss or Pogo operators. You mean PAOK, sir? Yeah, Coordination sa PAOK. coordination sa PAOK po. So moving forward, sir, saan pa tayo pupunta nito? Marami pa ho tayong operation, marami pa ho tayong coordinations na ginagawa. Tuloy-tuloy po ang Bureau of Customs sa paghahanap pa ng iba-iba pang mga smuggled na vehicles na nakalabas through technical smuggling or outright smuggling. Hindi po titigil ang Bureau of Customs kakahanap sa Okay, sir. Thank you very much, sir. Mukhang marami po kayong pupuntahan, At mag-i-inspect pa kayo. Oo, muna kami. Sige, sir. Salamat po. Thank you, Sir Alvin. Alright. So, ang sinabi naman nung abogado nitong establishmento, meron ng out of 44, nasa 22 may-ari na ng mga sasakyan yung nakapagsumite sa kanila ng mga dokumento. Pero meron pang kalahati na iniimbestigahan. No? Pero again, sabi nga ng BOC, ay makikipag-ugnayan sila sa PAOK at sa LTO dahil may mga plaka yung mga sasakyan at ang allegedly ay yung isa sa mga sasakyan o ilan sa mga sasakyan dito ay pagmamay-ari ng Pogo Boss. So mula dito sa Taguig, Jeff Caparas, ABS-CBN News.